Siguro hindi ito. Pero na Joanne. Nagbabantay na sa natin. Hindi mo ba ito na mas ibig ni Carmen sa akin kaya? Halatang gusto mo. Gigil siya, Joanne. Dahil ako kaya sa tingin ko, Mel, hindi lang yun ang dahilan kaya na ang gigil niya kaya. Anong ibig mong sabihin? May iba pa? Diyos ko naman. Hindi naman ikaw mismo ang nakita kung tinititigan niya kanina, Mel. Kundi yung suot mong medalyon ng dito. Sa tingin ko, natatakot siya dyan. Sabi ko naman tama ang lola ko. Effective ng panlaban sa masasamang elemento yan. Lalong-lalo na sa aswang. Teka, Joanne, sa tingin mo ba magagawa natin makalabas dito ng baryo na hindi nila tayo nalalapitan dahil dyan? Hindi ako sigurado, Rod. Pero wala naman tayong ibang magagawa eh. Pero paano tayo lalabas? Siguro may nagbabalpaligid. Hirap na kung basta lang tayo kilos. Parang bahay na tayo palabas. Makikita eskinita pero sa lumang simbahan. Noon, may sinda ang papuntang kagubatan na ngayon. Hindi pa rin nila alam. Nasa ilalim nila ng lupa. Ang sabi ng tatay namin, yun daw nadaanan nila ng para makaiwas sa mga kalaban. Doon kayo naman dumaan noon, Rodrigo, di ba? Kaya nagawa mong takasan ng baryong to. Oo, Chang. Akala ko, hindi niyo alam ang tungkol doon. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Kaya syempre ako yun. Pero bakit kasi kahit minsan, hindi niyo lang tumakas gamit ang gaang yun? Bakit hindi kayo sumunod sa akin? Dahil ayokong iwanan ng ate Marcela. Hindi naman ang tungkol doon ako, pero kahit anong ipilit ko sa kanya na lumaan kami doon para makatakas, pero ayaw niya. Ayaw niya umalis dito. Ano bang nasa utak ni nanay at gano'n na lang siya katapat sa mga nilalang na yun? Hindi ko rin alam ang dahilan, Rodrigo. Pero sa kanya natin pag-isipan yun. Ayun na kayo, kumarin ninyo ang mga tsinelas niyo para maiwasan natin makapaglikha ng mga ingay habang dumadaan tayo doon sa saradong eskinita. Dahan-dahan naming bita ang pinto sa likod bahay ni Lumen Jupiter. Hinihinig ang mga kamay ka pa. Kaya namin ang tipo puso namin. Lahat takot mo. Ilang bang palang ang manasa na kamatakas. Ngayon, sa bahay mo. Oo nga, para tumayo. Mukhang pinasa sa mga asmo si Aling Marcia. Ano gawin natin? Ay, Diyos ko. Iwan ang kapit ko. Ay, hindi ako kung baka nandyan pa si Carmen o ay mga kamay ng aswang. Pero hindi ko kayang iwan ang kapatid ko, Iha. Hindi ko kaya lumabas dito nang hindi siya kasama. Ang mabuti pa tumakas na kayo. Kayo na lang umalis. Bilisan niyo. Katinginan kami ni Rod. Alam kong wala siyang balak bumalik. Pero sa loob-loob ko, hindi ko rin kayang iwanan ang biyanan ko kahit pa hindi niya ako matanggap bilang asawa ng anak niya. Rod, puntahan na natin ang inay mo. Mahal, sigurado ka ba? Hindi ko kayang basta na lang siyang iwan. Kahit hindi niya ako gusto, pamilya mo pa rin siya. Isa lalim itong hininga ang pinaka ni Rod bago tumango. Alam niya hindi ko magpapakil. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kumuha ng lakas ng loob noon. Basta ang alam ko, ayaw mamili si Rod sa pagitan ng niya. Hindi yun tama. Kung pwede kaming makalabas ng ligtas ng sabay-sabay, yun ang gagawin namin. Sige, pero bilisan natin ha. Ay, magpaiwan ka na lang dito kung ayaw mong sumama. Hintayin mo na lang kami. Kapag hindi kami nakabalik, tumakas ka na. Susme, huwag mo kong dramahan dyan, Melody. Alam mong hindi ko gagawin sa'yo yan. Tara na! Ang Diyos ko, mukhang pinasok nga nila tong bahay niyong, Rod. Pero mukhang wala sila rito. Hindi kumukulo tong langis sa kwintas ko.
Sus Maria Jose. Ayun ang ate Marcela. Napasaw si Tia Lumi. Nakita ang kapatid niyang nakasalampak sa sahig. Hawak ang sugatang binti at halatang nahihirapan siya sa sakit. Bakit kayo nandito? Umalis kayo sa pamamahay ko. Nay, ang sinasabi ninyo, nandito kami dahil nasasaktan na kayo. Sino gumawa niyo sa'yo? Si Carmen. Si Carmen ang gumawa nito sa inyo. Walang yata ang babae yun. Papatay ko! Hindi mo gawin yan, Roderico. Papa mo ang hindi na kayo nagpunta pa rito. Ayun na may bakit siya galit sa akin? Kayo, saan ko bakit nasaktan